Ako si Lian Mendoza. 27 years old ako. At paralisado na ako mula baywang pababa simula pa noong maaksidente ako sa sasakyan, ang aksidenteng humati sa buhay ko sa noon at ngayon. Pumunta ako sa engagement party ng kuya ko hindi para magpapansin. Pumunta ako dahil may bahagi pa rin sa akin na gustong maniwala na may pamilya pa ring naghihintay sa akin sa likod ng lahat ng malamig nilang ngiti, pilit na litrato, at pasimpleng pang-insulto. Nagsuot ako ng malambot na cream blouse, 2 beses kong sinuklay ang buhok ko. At sinabi ko sa sarili ko na kakayanin ko ang isang gabi sa isang kwartong puno ng mga taong unang titingin sa wheelchair ko bago sa mukha ko. Pero nagkamali ako. Nang pumunta ako malapit sa photo area, nagbago ang ngiti ng kuya ko. Hindi yung pagbabagong mapapansin ng mga bisita, kundi yung klase ng ngiti na natutunan ko ng katakutan. Tiningnan niya ang wheelchair ko na parang isang dumi na naiwan sa isang maputing carpet. Tapos tumawa siya ng sapat ang lakas para marinig ng lahat at sinabing nag-inarte lang daw ako para kaawaan ng mga tao. Hindi ako ipinagtanggol ng tatay ko. Tinawag niya pa akong pinakamalaking pagkabigo ng pamilya. Para bang ang pagkabali ng gulugod ko ay isang personal na pang-iinsulto sa kanya. Inilayo naman ng nanay ko ang tingin niya, nandidiri. Na para bang ang pagtulong sa akin ay sisira sa perpektong imahe na binuo nila para sa engagement ng kuya ko. Sinubukan kong panatilihing matatag ang mga kamay ko sa gulong ng wheelchair. Sinubukan kong ipaliwanag na hindi ako pwedeng umupo sa maliit at pandekorasyong upuan na gusto nilang upuan ko para sa litrato. Lumapit ang kuya ko at ang boses niya ay bumaba at naging malupit at tila nasasabi. Tigil-tigilan mo nga yung pag-inarte mo, sabi niya. Pagkatapos, hinawakan niya ako ng mahigpit sa magkabilang balikat at kinalagkad ako pababa mula sa wheelchair ko. Bumagsak ako ng malakas sa sahig. Tumama ang ulo ko sa gilid ng photo platform at bumaon ang mga basag na salamin sa palad ko. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw. Nakatingin lang silang lahat sa akin habang duguan ako sa sahig. Habang sinisisi ako ng kuya ko sa pagsira sa party niya. Ang hindi nila alam, may isang tao na palang tumawag ng 911. 15 minuto pagkatapos. 5 pulis ang pumasok sa mga pintong iyon at natigilan ang buong party. Bago ko sabihin sa inyo kung anong nangyari pagkatapos niyan, sabihin niyo muna sa akin. Kamusta ang lagay ng panahon kung nasaan kayo ngayon? Tahimik ba, mabigat? O kasing unpredictable ba ng gabing tuluyang nabunyag ang totoong kulay ng pamilya ko? 1 oras bago ako saktan ng kuya ko, ang engagement party na iyon ay mukha pang isang perpektong gabi na ipopost ng mga tao online para patunayang perpekto ang buhay nila. Ang venue ay sa Skyline Glass Pavilion. Isang mamahaling rooftop event space sa Keyes na may glass walls, makintab na stone floors. At view ng city skyline na mapapahinto ang sinumang bisita para kumuha ng litrato. May mga nakasabit na white orchids mula sa mga gold frames. Nakahilera sa mga mesa ang mga kandilang kulay tsampan. May isang pale rose wall sa likod ng photo area, kung saan umiilaw ang mga inisyal ng kuya ko at ng fiance niya. Napakamahal tingnan ang buong lugar, kaya parang nakakailang maging mabait. Ang kuya ko ay si Nico Mendoza, 32 years old, gwapo, ambisyoso. At nagtatrabaho bilang project development director para sa isang luxury hotel group. Ang gabing iyon ay mahalaga sa kanya hindi lang dahil sa pag-ibig. Maraming bisita ang konektado sa kumpanya niya, sa mga investors niya, o sa promotion na gusto niyang makuha. Ang fiance niyang si Clarice Villanueva ay naglalakad-lakad sa venue suot ang isang champagne silk dress. Kinakabahang humingiti na parang sinusubukan niyang sabayan ang perpektong lalaking akala niya ay kilala niya. Ang mga magulang ko ay nakatayo malapit sa bar, puno ng pride pero matigas ang tindig. Ang tatay ko, si Carlos Mendoza, ay naging isang security consultant matapos magretiro bilang opisyal sa ICI. At umaasta pa rin siya na parang lahat ng tao sa paligid niya ay dapat siyang saluduhan at irespeto. Ang nanay ko, si Vivian Mendoza, ay namumuno sa iba't ibang charity committees at gustong-gustong kinukunan ng litrato na sumusuporta sa mga advokasya tulad ng inclusion at disability awareness.
Pero nang mismong anak na niya ang pumasok sakay ng wheelchair. Tumigas ang ngiti niya na parang may dinala akong bagyo sa loob ng venue. Ang dress code ay white, gold, at champagne. Sinubukan ko naman. Nagsuot ako ng cream blouse, beige skirt. At nagbalot pa ako ng gold scarf sa gilid ng wheelchair ko. Pero ang wheelchair ko ay matte black, custom fitted. At ang tanging dahilan kung bakit nakakagalaw ako sa mundo nang hindi humihingi ng pahintulot. Para sa akin, kalayaan iyon. Para sa kanila, isa itong mansa. Napansin muna ni Nico ang wheelchair bago niya ako napansin. Bumaba ang tingin niya sa mga gulong. Tapos umangat sa mukha ko bit-bit ang parehong lumang pagkadismaya. Na para bang ang spinal cord injury ko ay isang desisyong palagi kong pinipili para ipahiya siya. Humalik siya sa hangin malapit sa pisngi ko at sinabing, "Liane, nakarating ka." Hindi mainit na pagbati, mukhang nagulat lang, o halos nadismaya. Sinabi ko sa kanya, "Congratulations. Gusto kong maging totoo iyon." May panahon noon na naniwala akong gusto niya akong maging bahagi ng buhay niya. Bago ang aksidente, bago ang ospital. Bago gumawa ang pamilya ko ng isang malaking kasinungalingan gamit ang pananahimik ko. Sumulyap si Nico sa photo wall at ibinaba ang boses niya. Subukan mo namang hindi ipark ang sarili mo sa lahat ng litrato ngayong gabi, okay? Na-stress na si Clarice. Pumunta ako sa gilid ng kwarto malapit sa isang post, kung saan makikita ko ang party nang hindi nakakaharang sa dadaanan ng iba. Palagi kong kinakalkula ang espasyo, ang mga labasan, mga carpet, paan ng mesa, at mga taong umaatras ng hindi tumitingin. 2 taon kong ginawang maliit ang sarili ko para sa ikagiginhawa ng ibang tao. Pero kahit sa sulok, masyado pa rin akong kapansin-pansin. Unang lumapit ang nanay ko, may hawak na champagne flute. Yumuko siya, nakangiti pa rin sa mga bisita at bumulong, "Nak, pwede bang lumayo-layo ka muna sa main area?" Kumukuha kasi ng background shots ang photographer. Tinanong ko kung saan niya gusto kong pumunta. Sumulyap ang mga mata niya papunta sa hallway malapit sa mga banyo. Kahit saan na hindi masyadong gitna, sweetheart. Gabi ito ni Nico. Sumunod ang tatay ko at hindi na siya nag-abalang bumulong. "Liane, bakit ba kailangang umikot palagi sa iyo ang lahat?" Tinitigan ko siya. Halos wala pa nga akong sinasabi. Tiningnan niya ang wheelchair ko, tapos ang mga bisita, tapos ako. Palagi kang nakakahanap ng paraan para ipaalala sa mga tao na sira ka. Isang babae malapit sa dessert table ang bahagyang lumingon. Elegante siya, siguro nasa 40. Nakasuot ng navy blue dress at may kalmadong ekspresyon ng isang doktor. Hindi ko pa siya kilala noon, pero napansin ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Nagpatuloy ang tatay ko. "Gumawa ka naman sana ng effort. Sinusubukan ng kuya mong bumuo ng future. Huwag mong sirain ang gabi, huwag kang gumawa ng eksena." Gusto kong sabihin na may future din ako noon. Gusto kong isumbat na si Nico ang nagmamaneho noong gabing masira ang future ko. Imbes na gawin iyon, nilunok ko na lang dahil sa loob ng 2 taon. Sinanay ako ng pamilya ko na protektahan ang taong sumira sa akin. Nag-roll ako papunta sa terrace doors. Sa likod ko, narinig kong tumatawa si Nico kasama ang mga lalaki mula sa kumpanya niya. Tapos narinig ko ang pangalan ko. Pinalalala lang niya ang lahat, sabi niya. Sabi ng mga doktor hindi naman daw imposibleng gumaling siya. Pero gusto lang talaga ni Lian na inaalagaan siya. May bumulong ng kung ano. Tumawa ng mahina si Nico. Nakakakuha siya ng simpatya dyan. Alam niya naman kung paano ang family drama. Pinanatili ko ang mga kamay ko sa gulong at dumiretso lang ang tingin. Kapag nag-react ako, magiging emosyonal ako sa paningin nila. Kapag nanahimik ako, magmumukha akong guilty. Kahit ano paman, panalo si Nico. Pero lumapit ang babaeng nakasuot ng navy dress, nagkukunwaring tinitingnan ang mga bulaklak. Tiningnan niya ako ng isang beses, tinatanong gamit ang kanyang mga mata kung ayos lang ako. Sumagot ako ng isang napakaliit na pagtango. Pagkatapos ay pumalakpak ang event coordinator at inanunsyo na oras na para sa family photos.
Lumingon si Nico mula sa kabilang dulo ng kwarto at agad akong nahanap. Bumalik ang ngiti niya. Perpekto para sa mga bisita, pero sobrang lamig ng mga mata niya. Itinuro niya ang photo wall, tapos tiningnan ang wheelchair ko. Hindi pwedeng kasama sa litrato ang silyang yan, sabi niya. Ang photo area ay mukhang cover ng isang magazine. May isang mababang acrylic platform sa harap ng rose wall at 2 gold lounge chairs sa gitna para kina Nico at Clarice. At mas maliliit na upuan sa paligid nila para sa pamilya. Alam ko na ang problema bago pa man may magsabi. Ang mga upuang yun ay magaganda, makikitid, at delikado para sa isang taong may injury na tulad ko. Kaya kong lumipat sa ibang upuan kung matatag ang mga ito. Tama ang taas at may oras ako. Pero hindi iyon katulad ng piliting umupo sa isang pandekorasyong upuan sa ibabaw ng madulas na platform sa harap ng 80 tao. Dahil sa T-12 injury ko, wala akong maaasahang balanse mula baywang pababa. Hindi ko nararamdaman ang mga binti ko. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko kapag natumba ako. Hindi ako biglang magiging normal na tao dahil lang mas magandang tingnan sa litrato. Lumapit ako at huminto sa gilid ng platform. Binigyan ako ni Clarice ng isang maliit at alanganing ngiti. Tumabi sa akin si Nico at yumuko na parang nagmamalasakit. Ready na ang photographer, sabi niya habang naggangalit ang mga ngipin. Umupo ka lang sa upuan kahit 2 minuto lang. Pinahina ko ang boses ko. Nico. Hindi ligtas para sa akin ang umupo dyan. Ayos na itong wheelchair ko. Ilagay niyo na lang ako sa dulo kung gusto niyo. Tumawa siya ng walang halong tuwa. Lagi ka na lang may palusot. Ngumiti ang mga bisita sa malapit dahil akala nila bahagi iyon ng biruan. Inayos ng nanay ko ang mga bulaklak na hindi naman kailangang ayusin. Humalukip-kip ang tatay ko. Nagmukhang naguguluhan si Clarice. Sinubukan ko ulit. Hindi ako nagmamatigas para maging pabigat. Kailangan ko ng suporta sa likod at gilid. Kung mawalan ako ng balanse, mahuhulog ako. Umayos lang tayo si Nico, sapat ang lakas ng boses para marinig ng mga nasa unahan. Hindi ba nakakabilib kung paanong umaatake ang injury niya kung kailan nawawala sa kanya ang atensyon? Ilang tao ang kinabahang tumawa. Nag-init ang mukha ko. Tiningnan ko ang tatay ko, umaasang magkakaroon siya ng kaunting awa. Pero wala. Subukan mo naman kahit minsan, Liane. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa amin. Bumulong ang nanay ko. Parang awa mo na, huwag kang gumawa ng eksena dito. Ang linyang iyon ay sinundan na ako buong buhay ko. Huwag gumawa ng eksena kapag nagsisinungaling si Nico. Huwag gumawa ng eksena kapag may kinukuha siya. Huwag gumawa ng eksena nang magising ako sa ospital at sinabi ang totoo kung sino ang nagmamaneho. Huwag gumawa ng eksena nang magdesisyon ang pamilya ko na mas mahalaga ang kinabukasan niya kaysa sa katawan ko. Hinigpitan ko ang hawak ko sa gulong at sinabing, Hindi. Hindi ako gagawa ng eksena. At hindi rin kailangan. Tumiim ang bagang ni Nico. Humakbang siya palapit, hinaharangan ang paningin ko. Akala mo ba pwede mo akong ipahiya sa harap ng kumpanya ko, bulong niya. Akala mo ba ikaw ang bida dito? Umiling ako. Gusto ko lang manatili sa wheelchair ko. May biglang nag-snap sa kanya ng tahimik. Bumaba ang kamay niya sa preno sa kanang gulong ko. Click! Tapos sa kabilang preno. Click! Nakalock na ang wheelchair ko. Biglang gumalaw ng mabilis ang babaeng nakasuot ng navy dress mula sa gilid ng kwarto. Nakita ko ang kamay niyang dumukot sa cellphone niya. Hindi siya napansin ni Nico. Masyado siyang busy sa pagngiti sa mga tao na parang isang lalaking nagpapakita ng mahabang pasensya. Tutulungan ko lang ang kapatid ko na makasali sa family photo, anunsyo niya. Inaatake na naman siya ng anxiety at pagkadramatika. Liane, wag mo nang pahirapan ang lahat. Halos mabiyak ang dibdib ko sa kaba. Nico, wag mo akong hahawakan. Tumahimik ang buong kwarto, sapat para marinig ko ang paglapag ng baso sa mesa. Mahinang binanggit ni Clarice ang pangalan niya, binabalaan siya. Hindi niya ito pinansin. Yumuko siya at hinawakan ako sa magkabilang itaas na braso,
hindi dahan-dahan. Hindi para alalayan akong lumipat, kundi parang isang bagahe. Ibaon ko ang mga daliri ko sa armrests. Tigil! Wala akong balanse. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko at bumulong ng madiin. Tigil-tigilan mo nga iyang pag-inarte mo para kaawaan ka. Pagkatapos, hinatak niya ako. Sumubsob ang katawan ko paharap bago ko pa maprotektahan ang sarili ko. Mali ang pag-slide ng balakang ko. Namimilipit ang mga binti ko sa ilalim ko, mabigat at walang silbi. Sinubukan kong abutin ang gulong, ang platform, kahit ano. Pero sa lakas ng hatak niya, humapay ako patagilid at pataas. Sa isang nakakakilabot na segundo, nakabitin ako sa pagitan ng wheelchair ko at ng sahig. Alam na alam kung anong mangyayari at hindi ko ito mapigilan. Tapos binitawan niya ako. Siguro nadulas ang kamay niya. Siguro na-realize niyang nakatingin ang mga tao. Siguro gusto niyang magmukhang kasalanan ko ang pagkahulog. Nauna akong bumagsak sa gilid ng acrylic platform. Isang nakakabulag na liwanag ang pumutok sa paningin ko. Bumagsak ang balikat ko sa sahig. Isang tray ng champagne flutes ang bumagsak sa tabi ko at nagkalat ang basag na salamin sa makintab na sahig. Eksaktong bumagsak ang kanang palad ko roon. Gumuhit ang init at hapdi sa kamay ko. Nagring ang buong ulo ko. Ang ibabang bahagi ng katawan ko ay nakapilipit sa posisyong hindi ko maramdaman pero nakikita ko na mas nakakapanghilakbot tingnan. Walang huminga. Huminto ang musika. Ibinaba ng photographer ang kamera niya. Tinakpan ni Clarice ang bibig niya. Napagasp ang nanay ko pero hindi tinawag ang pangalan ko. Hindi gumalaw ang tatay ko. Nakatayo lang sa ibabaw ko si Nico, taas-baba ang dibdib, namumula ang mukha. Sa isang imposibleng sandali, inisip ko baka na-realize niya kung ano ang ginawa niya. Imbes na ganoon, tiningnan niya ang mga basag na salamin, ang dugo, ang mga bisitang nakatingin. At sinabing, tignan mo kung anong ginawa mo. Sinira mo ang engagement photos ko. Diyan na ako nawalan ng hiya. Ang pagkahiya ay para lamang sa mga taong iniisip pa rin na may utang silang paliwanag sa mga tao. Duguan ako dahil kinalagkad ako ng sarili kong kuya mula sa wheelchair ko, at mas inisip pa ng pamilya ko ang isang litrato. Nakipagsiksikan ang babaeng nakasuot ng navy dress sa mga tao at lumuhod sa tabi ko. Huwag ninyo siyang hahawakan, mariin niyang sabi. May spinal cord injury siya. Huwag ninyo siyang gagalawin. Napaismid si Nico. Okay lang yan. Sana iyan mag-inarte. Tiningala siya ng babae, lumamig ang boses nito. Isa akong doktor, sabi niya. At tumawag na ako ng 911. Ang pangalan niya ay E.C. Patricia Reyes at siya ang unang tao sa kwartong iyon na tinrato ako bilang isang tao imbes na isang problema. Inilagay niya ang isang kamay malapit sa balikat ko at ang isa sa tabi ng ulo ko, maingat na hindi mapilipit ang leg ko. Liane, naririnig mo ba ako? Tanong niya. Bumulong ako. Good. Huwag kang susubok gumalaw. Tumingin ka lang sa akin kung kaya mo. Hindi ka nag-iisa. Halos mas durugin ako ng mga salitang iyon kaysa sa mismong pagkahulog ko. 2 taon kung hindi. Narinig ang mga salitang iyon mula sa sarili kong pamilya. Biglang umatras si Nico nang ma-realize niyang napakaraming cellphone ang nakatutok sa kanya. Kalokohan to, sabi niya, pilit na tumatawa. Nadulas siya. Nakita ng lahat na nadulas siya. Hindi inalis ni A.K. Reyes ang paningin niya sa akin. Nakita kitang i-lock ang mga gulong niya bago mo siya hinawakan. Nakita kitang hawakan siya sa mga braso. Narinig ko siyang sinabihan ka na huwag siyang hawakan. Hindi yon pagkadulas. Isang bulungan ang umugong sa mga bisita. Nagbago ang timpla ni Nico mula sa galit papunta sa pag-iisip ng palusot. Tiningnan niya si Clarice. Babe, sabihin mo sa kanila na tinutulungan ko lang siya. Tinitigan lang siya ni Clarice na para bang ngayon lang niya nakilala ang lalaking kaharap niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko, bulong ni Clarice. Sa wakas, gumalaw ang tatay ko, hindi pa palapit sa akin, kundi papunta kay Reyes. Doktora, away pamilya lang ito.
Gumagawa ka ng mga akusasyon na hindi mo naiintindihan. Dahan-dahang tumingala si Ike Reyes. Isang babaeng may kapansanan ang duguan sa sahig matapos niyang sapilitang hilahin mula sa kanyang mobility device. Hindi ito away pamilya. Ito ay isang emergency. Tumigas ang bibig ng tatay ko. Sa dinami-rami ng taong sumunod sa kanya noon. Hindi siya sanay sa isang taong walang pakialam sa otoridad niya. Ang nanay ko ay umaaligid malapit kay Nico, umiiyak na ngayon. Pero ang mga mata niya ay palingalinga sa mga bisita. Tinitimbang niya ang pinsala sa reputasyon nila, hindi ang sakit ko. Biglang lumuhod si Nico, inaabot ako na parang naalala niyang may mga kamera. Lian, come on, sabihin mo sa kanila na aksidente lang. Sabihin mo tinutulungan kita. Singhal ni Ike Reyes, umatras ka ngayon din. Natigilan si Nico. Isang lalaking nakasuot ng gray suit ang humakbang palapit. Nakita ko siya kanina kasama ng mga katrabaho ni Nico. Namumutla siya pero matatag. Na-video ko ang lahat, sabi niya. Lumingon sa kanya si Nico. Mark, wag mong gawin to. Itinaas ng lalaking nagangalang Mark SE ang phone niya habang nanginginig ang mga kamay. Nagsimula akong mag-record noong i-lock mo ang mga gulong niya. Akala ko gagawa ka lang ng kalokohan. Hindi ko inakalang hihilahin mo talaga siya pababa ng wheelchair. Nanlaki ang mga mata ni Nico. Mali ang pagkakaintindi mo sa nakita mo. Umiling si Mark. Hindi. Tapos na akong intindihin ka. Tapos bumukas ang pinto ng elevator. Mabibigat na yabag ang pumasok sa bulwagan. Naunang pumasok ang isang pulis, tapos isa pa, tapos tatlo pa sa likuran nila. 5 pulis na nakauniporme ang naglakad papasok sa isang kwartong puno ng mga cream flowers, gold candles, at mga takot na mayayamang tao, at nanigas ang buong engagement party. Nakita agad ng lead officer ang buong eksena sa loob ng ilang segundo. Isang babae sa sahig, dugo sa bato, isang nakalock na wheelchair sa di kalayuan, mga basag na salamin, mga bisitang nagvi-video. At isang lalaking pinagpapawisan sa loob ng isang mamahaling suite. Sino ang tumawag ng 911? Itinaas ni Ike Reyes ang isang kamay nang hindi inaalis ang isa malapit sa ulo ko. Ako po. Ako si E.C. Patricia Reyes. Nasaksihan ko ang isang assault at humingi ako ng medical response para sa isang spinal cord injury. Assault, sigaw ni Nico. Nababaliw ka na ba? Humara ang tatay ko sa harap niya. Officer. Ako si Carlos Mendoza. Matagal akong naglingkod sa ICE bilang opisyal. Pinapalaki lang ang isyong ito. Emosyonal lang ang anak kong babae at sinusubukan lang siyang tulungan ng anak kong lalaki na makaupo. Tiningnan siya ng lead officer. Sir, step back. Hindi umatras ang tatay ko. Sinasabi ko sa'yo, misunderstanding lang ito. Sir, step back ngayon din o ipapalabas kita. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang tatay kong sumunod sa isang tao, kahit galit siya. Pumasok ang mga paramedics, dala ang isang stretcher. Nagbigay ng malinaw na report si Ike Reyes. 27-year-old female, known spinal cord injury, pulled from wheelchair, head impact. Right palm laceration, possible concussion, unknown cervical involvement. Maingat na gumalaw ang mga paramedics. Sa kauna-unahang pagkakataon noong gabing iyon, tinrato ng may respeto ang katawan ko. Habang chine-check nila ang mga mata ko at binabalutan ang kamay ko, ipinakita ni Mark ang video sa lead officer. Hindi ko makita ang screen, pero narinig ko ang pabilis na paghinga ni Nico. Nagsalita ang isa pang bisita. Nakita ko rin yon. Tapos isa pa. Sinisigawan niya muna ang babae. Sabi ng isang server. May mga G6 cameras po kami na nakatutok sa platform. Tatawagin ko ang manager. Nawalan ng kulay ang mukha ni Nico. Lumayo sa kanya si Clarice. Inabot ni Nico ang pulso nito. Clarice, wag mong gawin to. Lumayo si Clarice. Wag mo akong hahawakan. Nilapitan ng opisyal si Nico. Sir. Humarap ka sa likod at ilagay mo ang mga kamay mo sa likuran mo.
Tumawa si Nico na hindi makapaniwala. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin sa sarili kong engagement party. Kayo ay detained habang iniimbestigahan namin ang isang assault causing injury. Humarap ka sa likod. Sumigaw ang nanay ko, Carlos, gumawa ka naman ng paraan. Pero walang magawa ang tatay ko. Hindi laban sa 5 pulis, hindi sa harap ng video, hindi sa mga saksi. At lalong hindi habang nakaluhod pa rin si Ihi Reyes sa tabi ko sa gitna ng mga basag na baso ng tsampan. Tiningnan ako ni Nico at walang bakas ng paghingi ng tawad sa mga mata niya. Puro galit lang. Liane, sabihin mo sa kanila na aksidente to, sabihin mo ngayon din. Sa loob ng 2 taon, nagsinungaling ako para protektahan siya. Noong gabing iyon, binigyan ko siya ng katahimikan. Tumunog ang posa sa mga pulso niya. Hinubad ni Clarice ang engagement ring niya at hinawakan ito sa palad niya. Hindi siya sumigaw. Tinitigan niya lang ang lalaking muntik na niyang mapangasawa. Habang iniaangat ako ng mga paramedic sa stretcher, isinisigaw ni Nico ang pangalan ko. Humahagulgol ang nanay ko na sinisira ko raw ang pamilya. Tiningnan ako ng tatay ko na may pagkamuhi na nakabalag kayo bilang pagkadismaya. Pero nakita na ng mga bisita ang sapat na patunay. Nagsara ang mga pinto ng elevator sa pagitan ko at ng party. At sa unang pagkakataon mula nang maaksidente ako. Naintindihan ko na kaya pa rin gumalaw ng katotohanan kahit hindi na kaya ng mga binti ko. Sa ospital, pabalik-balik ang sakit. Kumikirot ang ulo ko. Hapding-hapdi ang kanang kamay ko kung saan bumaon ang salamin. At pakiramdam ko ay may ipinakong pako sa balikat ko. Walang nakitang bagong damage sa spine ko ayon sa scan na isang magandang balita. Pero ang mga taong nagsasabi niyan ay madalas hindi naiintindihan kung ano na ang kinuha ng lumang damage sa spine ko. Nanatili si Ihi Reyes hanggang sa maayos na ang lagay ko. Kinausap niya ang emergency physician, siniguradong tama ang pagkakarecord ng history ng injury ko at binigyan ako ng calling card niya. Kung subukan kang i-pressure ng pamilya mo, tawagan mo ako, sabi niya. Hindi lang para sa medical advice. Kung subukan nilang ipagduda sa iyo ang nangyari. Tiningnan ko siya, masyadong pagod para itago ang pagkagulat ko. Nakakita na siya ng mga pamilyang tulad ng pamilya ko dati. Kinabukasan ng umaga, dumating ang mga magulang ko bago pa mag-almusal. Nakasuot ng shades ang nanay ko sa loob ng kwarto. Mukhang walang tulog ang tatay ko, pero nakatayo siya dahil sa galit. Walang nagtanong kung kamusta na ang ulo ko. Walang nagtanong kung ilang tahi ang ginawa sa kamay ko. Nagsimula agad ang nanay ko, Liane, anak, kailangan nating pag-usapan si Nico. Siyempre naman. Isinara ng tatay ko ang pinto. Dahil sa gulong ito, nakulong ang kuya mo kagabi. Dahil sa gulong ito, pag-ulit ko. Tumiim ang bagang niya. Huwag mong baliktarin ang mga salita ko. Nagkamali siya. Na-pressure lang siya. Nandoon ang mga executives. Nandoon ang pamilya ni Clarice. Alam mo naman kung gaano siya kasensitive pagdating sa kahihiyan ng pamilya. Kumirot ang kamay ko sa ilalim ng benda. Kinalagkad niya ako pababa ng wheelchair ko. Umupo ang nanay ko sa tabi ng kama at inabot ako. Inilayo ko ang kamay ko. Nagsalubong ang kilay niya, hindi dahil sa konsensya, kundi dahil na-offend siya. Liane, kuya mo siya. Mawawala ang lahat sa kanya. Ang promotion niya, ang engagement niya. Ang career niya. Wala kang ideya kung anong pwedeng mangyari sa kanya dahil dito. Tinitigan ko siya. Alam na alam ko kung anong pakiramdam ng mawala ng lahat. Binalot ng katahimikan ang buong kwarto. Yan ang patakaran sa pamilya namin. Pwede naming pag-usapan ang stress ni Nico, ang mga pagkakamali ni Nico, ang future ni Nico, at ang reputasyon ni Nico. Pero hindi namin pinag-uusapan ang aksidente maliban na lang kung sang-ayon ang lahat na isa itong trahedya at walang may kasalanan. Tapos may isang babaeng kumatok ng isang beses at pumasok. Nakasuot siya ng navy blazer at may dalang leather folder. Lian Mendoza. Ako si Achoy. Andy Bautista. Pinadaan ako dito ni Ihi Reyes kung handa kang kumausap ng abogado. Tumayo ang tatay ko.
Hindi niya kailangan ng abogado. Tiningnan siya ni attorney. Andi tapos tiningnan ako. Desisyon po yan ni Liane. Sabi ko, gusto ko siyang kausapin. Bumulong ang nanay ko, Liane, huwag ka nang gumawa ng eksena. Tiningnan ni attorney. Andi ang nakabendang kamay ko at ang mga pasang nabubuo sa mga braso ko. Tingin ko po lagpas na tayo sa paggawa lang ng eksena. Sinabihan siya ng tatay ko na lumabas. Kalmadong sinabi ni attorney. Andi na kung haharangan niya ang karapatan ng isang biktima sa legal counsel. Ipapatawag niya ang hospital security para palabasin siya. Lumabas sa hallway ang mga magulang ko, galit na galit. Umupo si attorney. Andi sa tabi ko at ipinaliwanag ang mga pwedeng mangyari. Umuusad na ang mga criminal charges. Dahil gusto ako at dahil kinalagkad ako ni Nico mula sa isang mobility device, may aggravating factors ang kaso. May posibilidad din para sa isang civil claim, hindi lang para sa assault, kundi para sa emotional distress, medical costs. At ang history na konektado sa orihinal na aksidente kung may ebidensyang susuporta rito. Tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Binuksan niya ang folder. Nabanggit ni Ike Reyes na baka may itinagong mga detalye ang pamilya mo tungkol sa pagbangga na. Naging dahilan ng pagkaparalisa mo. Pakiramdam ko na wala ng hangin ang baga ko. 2 taon kong itinuring ang katotohanan iyon bilang isang nakakandadong kahon. Hinintay ako ni attorney. Andi, kaya sinabi ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya na si Nico ang nagmamaneho pagkatapos ng isang company celebration. Sinabi ko na nakainom siya ng sapat para magmakaawa akong mag-book na lang kami ng rideshare app. Tumawa lang siya at sinabing okay lang siya. Panay ang check niya sa phone niya dahil may kadebate siya mula sa trabaho. Naalala ko ang liwanag ng screen, ang kurbada ng kalsada, ang mabilis na pagkabig ng manibela, ang nayuping bakal na pumulupot sa amin. Sinabi ko sa kanya na nagising ako pagkatapos ng surgery na umiiyak ang nanay ko at sinasabi ng tatay ko na hindi kakayanin ni Nico na magkaroon ng criminal record. Sabi nila ang pamilya ay pinoprotektahan ang pamilya. Hiniling nila sa akin na sabihing hindi ko masyadong maalala kung sino ang nagmamaneho. Kalaunan, nang tumigil na ang mga tanong, tuluyan na nilang binago ang kwento. Pangit na kalsada, ulan, tadhana, kahit ano basta hindi si Nico. Nagsulat si Achoy. Andi nang hindi sumasabat. Nang matapos ako, ramdam ko ang gasgas sa lalamunan ko. Tapos dumating si Clarice. Nakatayo siya sa pinto, may dalang kape na hindi nabawasan, bugto ang mga mata dahil sa pag-iyak. Inasahan kong kamumuhian ko siya. Pero mukha siyang ibang tao na nagising din mula sa palabas ni Nico. I am so sorry, sabi niya. Naniwala ako sa kanya. Sabi niya ikaw daw ang may kasalanan ng aksidente. Sabi niya lasing ka raw at inagaw mo ang manibela. Umikot ang sikmura ko. Kahit pagkatapos ng lahat, hindi ko inakalang aabot siya sa ganoong kasinungalingan. Iniabot ni Clarice ang phone niya kay attorney. Andy. Nag-send sa akin si Nico ng mga messages tungkol doon noong bago pa lang kami. Sabi niya, tinulungan ng mga magulang ko na ayusin ang insurance dahil unstable ka. Na-save ko lahat. Tiningnan ako ni attorney. Andy. Liane, malaking bagay to. Bumalik ang mga magulang ko saktong paalis na si Clarice. Nakita ng tatay ko ang folder ni attorney. Andy, nakita ang mukha ni Clarice at naintindihan niyang bumabagsak na ang mga pader nila. Liane, sabi niya, mababa ang boses at nagbabala. Mag-ingat ka sa mga gagawin mo. Tiningnan ko siya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, hindi ko naramdaman na ako ang takot niyang anak. Naramdaman kong isa akong saksi. Hindi, sabi ko. Nag-ingat ako sa loob ng 2 taon. Ngayon, magiging totoo na ako. Kumalat ang video mula sa engagement party ng mas mabilis kaysa inaasahan. Una, umikot ito sa mga private group chats. Tapos sa mga local pages. Tapos sa mga gossip accounts na mahilig sa mga magagandang taong nasisira ang buhay sa loob ng mga mamahaling kwarto. May nag-blur sa mukha ko, pero malinaw ang mukha ni Nico. Malinaw din ang boses niya.
Tigil-tigilan mo nga iyang pag-inarte mo para kaawaan ka. Sinundan siya ng linyang iyan kahit saan. Sa loob ng 48 oras. Sinuspindi siya ng hotel group. Gumamit ng malamig at corporate na mga salita ang statement nila tungkol sa values at investigation. Pero alam ng lahat ang totoo. Si Nico Mendoza, ang Golden Boy, ang rising executive, ay naging isang public liability. Tinapos ni Clarice ang engagement sa pamamagitan ng abogado niya. Hindi siya nakipagkita kay Nico, hindi siya tumawag. At hindi siya nagbigay ng huling madramang eksena para makontrol pa siya nito. Ibinalik niya ang singsing sa loob ng velvet box nang walang kasamang sulat. Sinubukan akong kontakin ng mga magulang ko mula sa iba't ibang block numbers. Umiiyak ang nanay ko na sinisira ko raw ang buhay ni Nico. Sabi ng tatay ko ginawa ko raw pampamilyang gyera ang isang simpleng pagkakamali. Nang tumanggi akong sumagot, kinontak nila si Atty. Andy. Yun ang sumunod nilang pagkakamali. Kinolekta ni Atty. Andy ang lahat. Ibinigay ni Mark ang video at statement niya. Ibinigay ng venue ang CCTV footage na nagpapakitang nilock ni Nico ang wheelchair ko bago ako hinila paharap. Nagsulat si E.A. Reyes ng medical statement na nagpapaliwanag kung gaano kadelikado ang kalagkarin ang isang taong may spinal cord injury mula sa mobility device nito. Tapos, nahanap ni Atty. Andy ang mga lumang records mula sa aksidente. May bar receipt mula sa gabing nagmamaneho si Nico. Nagpakita ang phone records ng mga text na ipinadala ilang minuto bago ang banggaan. May hospital intake note na nagsasabing paulit-ulit kong sinabi sa nurse na ang kuya ko ang nagmamaneho at nakatingin siya sa phone niya. Ibinabaon man ng pamilya ko ang katotohanan sa paningin ng lipunan. Hindi naman nila ito tuluyang nabura. Nang makita ng abogado ni Nico ang ebidensya, tumigil ang mga pagbabanta. Gusto nila ng plea deal. Ipinaliwanag ito sa akin ni Atty. Andy sa ospital. Aamin sa kasalanan si Nico. Tatanggapin ang probation, maikling pagkakulong, no contact order, community service. At isang formal na pag-amin ng kasalanan. Kapalit nito, maiiwasan niya ang mahaba at pampublikong paglilitis. Ang civil settlement ay 23 million pesos. Sasagutin ng perang iyon ang mga medical bills, future therapy, accessibility changes, sakit, pagdurusa. At ang pinsalang idinulot ng ilang taong pagsisinungaling. Parang hindi totoo ang numero. 2 taon akong nakipag-away sa insurance para sa mga wheelchair repairs, therapy, gamot at basic equipment. Ngayon, may katumbas na presyo ang katotohanan at sa wakas, hindi ako ang magbabayad. Dumating sa ospital ang mga magulang ko na mukhang wasak na wasak. Sabi ng tatay ko kailangan nilang ibenta ang rest house sa Tagaytay. Ubusin ang retirement accounts nila, ibenta ang Ford Mustang niya, at isangla ang bahay nila. Bumulong ang nanay ko na mabababankrupt sila dahil dito. Nag-echo ang salitang iyon sa hangin. Tiningnan ko sila at sinabing, ngayon alam nyo na ang pakiramdam kapag ang desisyon ng ibang tao ang sumira sa kinabukasan nyo. Sinabi nila na ginawa lang nila kung ano ang makabubuti para sa pamilya. Sabi ko, hindi. Ginawa niyo kung ano ang makabubuti kay Nico. Magkaiba yun. 7 araw pagkatapos, pumasok na ang pera. Ibinenta nila ang rest house sa mas mababang halaga, inubos ang ipon nila at inutang ang natitira. 2 araw matapos yon, tumayo si Nico sa korte at umamin sa kasong assault causing injury. Nahatulan siya ng 70 araw sa kulungan, 5 taong probation, mandatory anger management. 600 hours na community service sa isang disability support organization. At isang no-contact order. Bilang bahagi ng settlement, inamin niyang ang ginawa niya ay sinadya at nakapanakit. Mas mahalaga ang mga salitang iyon kaysa sa pera, hindi misunderstanding. Hindi pag-inarte, hindi aksidente, kundi sinadya at nakapanakit. Nawalan ng trabaho si Nico bago pa siya pumasok sa kulungan. Naglaho ang promotion niya. Nanahimik ang professional network niya. Binura ng pamilya ni Clarice ang lahat ng litrato niya.
Tumigil na sa pag-host ng mga dinner ang mga magulang ko dahil walang gustong umupo sa mesa nila at magkunwaring walang alam. Nang makalabas si Nico, hindi siya bumalik sa mga high-rise offices o business lunches. Kumuha siya ng night shift sa isang logistics warehouse sa labas ng syudad. Tinatanong ako ng mga tao kung masaya ba ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Hindi ako masaya na nasira ang pamilya ko. Hindi ako masaya na kinailangan pang may dumanak na dugo sa sahig para lang may maniwala sa akin. Pero nang makita ko ang pirma ni Nico sa ilalim ng pag-amin ng kasalanan. Nakatulog ako ng buong gabi sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. 18 buwan ang lumipas, nagising ako sa isang bahay kung saan akin ang lahat ng pintuan. Ang bago kong apartment ay may malalapad na pasilyo, makikinis na sahig, roll-in shower. Mabababang counter at isang balcony na puno ng araw tuwing umaga. Binili ko ito gamit ang bahagi ng settlement money. Hindi dahil naghihilom ng pera ang ginawa ni Nico. Kundi dahil binigyan ako nito ng mga pagpipilian na kinuha sa akin ng pamilya ko. Ginamit ko ang natira para sa physical therapy, adaptive equipment, medical care, at pagpapatayo ng remote accessibility consulting business ko. Noong una, ako lang at ang laptop ko ang tumutulong sa mga kumpanya na mag-design ng websites at apps para sa mga taong hindi pasok ang mga katawan sa mga tamad na assumption ng mundo. Tapos dumating ang mga kliyente. Tapos mga referrals. Tapos isang non-profit ang humiling na magsalita ako sa mga bagong pasyenteng na-injure tungkol sa independent living. Muntik na akong humindi. Hindi ko pakiramdam na nakaka-inspire ako. Ako lang yung taong nakasurvive sa isang pamilyang ipinagkamali ang pananahimik sa katapatan. Pero pumunta ako at sinabi ko sa kanila ang totoo. Mahirap mawalan ng kakayahang maglakad. Pero mas masakit mawalan ng karapatang paniwalaan. Ang paghingi ng access ay hindi pamamalimos. Ang silyang digulong ay hindi simbolo ng pagkabigo. Ito ay isang kasangkapan ng kalayaan. Pagkatapos, hinawakan ng isang batang babae ang kamay ko at sinabing, akala ko tapos na ang buhay ko. Ngayon, naisip ko. Baka naiiba lang. Mas tumatak yun sa akin ng mas matagal kaysa sa anumang paghingi ng tawad. Nagpadala rin si Nico ng sulat kalaunan. Isinulat niya na nagsisisi siya sa pagpapahiya sa akin, nagsisisi sa aksidente. At nagsisisi sa pagkamuhi niya sa wheelchair ko dahil ipinapaalala nito sa kanya ang ginawa niya. 2 beses kong binasa ang sulat. Umiyak ako para sa kuya na sana'y naging siya. At para sa mga magulang na sana'y nagprotekta sa akin. Pero hindi ako sumagot. Ang pagpapatawad ay hindi isang pinto na obligasyon mong buksan. Minsan, ang pagpapatawad ay ang pagtatabi ng sulat, paghinga ng walang galit at pagpapanatiling bago ang kandado ng pinto. Patuloy na nagpapadala ng messages ang mga magulang ko sa pamamagitan ng mga kamag-anak. Durog na raw ang nanay ko. Hindi raw mabuti ang pakiramdam ng tatay ko. Sinusubukan naman daw ni Nico. Nagkakamali raw ang pamilya. Pero bawat message ay may bitbit na parehong nakatagong demand. Bumalik ka at iparamdam mo sa amin na inosente kami. Hindi ako bumalik. Simpleng-simple lang ang aral na natutunan ko. Ang pagiging magkadugo ay hindi isang kontrata na nag-obliga sa iyong manatili kung saan ka sinasaktan. Ang respeto ay hindi optional porket magkapareho kayo ng apelyido. Ang pagmamahal na humihingi ng pananahimik mo ay hindi pagmamahal. Isa itong kontrol. Ang paglalagay ng boundaries ay hindi kalupitan. Ang boundaries ay ang paraan para mapigilan ng mga sugatang tao na maging buong pagkatao nila ang kanilang sugat. Ngayon, sa mga tahimik na gabi, naupo ako sa tabi ng maliit na garden sa balcony ko. Minsan, nagva-vibrate ang phone ko mula sa mga messages ng mga tao sa support group ko. Mga taong nag-aaral ng hand controls, accommodations. At kung paano tumigil sa paghingi ng tawad dahil lang kailangan nila ng espasyo. Isang gabi, nag-text ang isang bagong kaibigan mula sa rehab. Tinulungan mo akong maniwala na may future pa ako. Tiningnan ko ang mga salitang iyon at sa wakas ay naintindihan ko na kung ano ang hustisya. Hindi ito ang pagkawala ng career ni Nico. Hindi ito ang pagbenta ng rest house ng mga magulang ko.
Ang hustisya ay ang paggising sa isang lugar kung saan walang tumatawag sa akin na pabigat. Ang hustisya ay ang pagpili sa mga taong nakikita ang wheelchair ko pero nakakatingin pa rin ng diretso sa mga mata ko. Ang hustisya ay ang pagbabago ng sakit ko tungo sa mahalagang kaalaman na pwedeng makatulong sa ibang tao na makasurvive. Minsan, ang pagpili sa sarili mo kaysa sa pamilya ay parang isang pagtataksil. Pero minsan, ito ang unang tapat na aral tungkol sa survival, pagrespeto sa sarili at kalayaan.